1987 Philippine Constitution, Article 1. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa National Territory ng Pilipinas under Article 1 of 1987 Philippine Constitution. So ano nga ba ang mga nakasaad sa article na ito? Ang Article 1 ay tumutukoy sa saklaw o hangganan ng pambansang teritoryo ng Pilipinas. Hindi lang ito tumutukoy sa mga isla na nakikita sa mapa, kundi pati na rin sa tubig, himpapawid at ilalim ng dagat na bahagi ng bansa. Nilinaw rin dito na ang mga tubig sa pagitan ng mga isla ng Pilipinas ay bahagi ng internal waters at hindi international waters. Okay, para mas maganda, magbigay tayo ng mga halimbawa. Halimbawa, sa mga isla at likas na yaman. Ang Benham Rice na kilala din sa tawag na Philippine Rice ay isang bahagi ng seabed na kung saan may karapatan ng Pilipinas dahil ito ay nasa ilalim ng ating exclusive economic zone. Ganon din naman sa Scarborough Shoal na bahagi din ng teritoryo ng Pilipinas na kung saan ay may sovereign rights ang bansa, kahit ito ay inaangkin din ng ibang bansa. Pangalawang halimbawa, aerial domain. Kung may banyagang eroplano na lumilipad sa himpapawid ng Pilipinas na walang pahintulot, maaari itong ituring na paglabag sa soberanya ng bansa. Pwede din nating gamiting halimbawa yung mga Chinese aircraft na namataan sa Philippine airspace noong year 2018. May ilang mga ulat noon ang nagsabi na may Chinese military aircraft na lumapit sa Philippine airspace sa area ng West Philippine Sea. Kaya nag-request ito ng clearance sa Philippine Aviation Authorities, patunay na kinikilala ang aerial domain ng Pilipinas. Pangatlong halimbawa, internal waters. Visayan Sea na nasa pagitan ng mga isla ng Panay, Cebu at Masbate. Camotes Sea na nasa gitna ng Leyte at Cebu. Bohol Sea na nasa pagitan ng Mindanao at Visayas. At Sibuyan Sea na matatagpuan sa pagitan ng mga pangunahing isla ng Luzon, Marinduque, Romblon at Panay. Tanong: bakit ito tinuturing na internal waters? Kasi ito ay mga tubig na nakapaloob sa pagitan ng mga isla ng Philippine Archipelago. Kung may barkong banyaga na pumasok sa Philippine Sea waters nang walang pahintulot, ito ay maaaring ituring na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Anyways, ano nga ba ang layunin ng article na ito? Una, pagprotekta ng soberanya. Mahalaga ang Article 1 upang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa mga lugar na may likas na yaman tulad ng langis, isda at mineral. Pangalawa, paglilinaw ng hangganan. Nililinaw nito ang eksaktong saklaw ng teritoryo upang maiwasan ang pag-aangkin ng ibang bansa. At pangatlo, batayan ng batas. Ito ang nagsisilbing legal na basehan para sa mga batas na may kaugnayan sa pag-angkin, paggamit at proteksyon ng pambansang teritoryo. Ang Article 1 ng 1987 Philippine Constitution ay isang napakahalagang bahagi ng ating saligang batas sapagkat ito ang nagtatakda kung ano ang bumubuo sa ating bansa. Hindi lamang ang mga isla, kundi pati na rin ang tubig, kalangitan at ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng probisyong ito, pinoprotektahan ng konstitusyon ang ating kalayaan laban sa mga panlabas na banta at pag-aangkin at pananakop ng ibang bansa. Sa makabagong panahon ng mga territorial disputes, gaya ng sa West Philippine Sea, ay lalong mas mahalaga ang mga legal na batayan, gaya nito. At dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa National Territory under 1987 Philippine Constitution. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi
At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.